Dahil natalo ang San Miguel Beer dito sa Meralco Bolts ay naghahanap sila ng iba pang oportunidad na kumuha ng mga big man na madadagdag sa kanilang lineup. At ang isa doon sa kinukonsidera ngayon ay itong si Ben Phillips ng Converge Fiber Xers. Si Ben Phillips hanggang ngayon kasi ay hindi pa nakapipirma ng kontrata dito sa Fiber Xers at marami nga nagsasabi na baka hindi sila magkasundo dito sa mga certain aspects nung kanyang kontrata. Kaya kung ganyan ang sitwasyon, posible na San Miguel ang kumuha dito kay Ben Phillips at siya magiging kasama ni Junmar Fajardo dito sa kanilang center slot. Kung ganyan ang magiging kalakaran, sa tingin ko maganda to para sa San Miguel. Dahil ito si Ben Phillips, 6'8 yan na pwede talagang legitimate na yan ang papalit kay Mawala Tautua. Hindi pa natin natitiyak kung sino ibibigay na kapalit ng San Miguel pero posible na straight up yan. Tautua for Ben Phillips. Kung ganyan ang magiging sitwasyon, sa tingin ko, okay na yan sa San Miguel. Dahil ito si Tautua parang hindi na effective dito sa SMB bilang backup center. Ngayon, kung si Ben Phillips yan, meron silang makukuhang big man na pwede talagang rebounder at pagdating sa depensa maaasahan. At yan naman talaga ang hinahanap nitong SMB. Ngayon, kung sakasakali na matuloy ito, baka ito na ang umpisa ng rebuilding ng Beermen kung saan makukuha rin nila ito pang si William Navarro at si Arvin Tolentino o baka naman si Evan Nelly ay isama na rin dito sa trade transaction ng San Miguel at pati si Gio Halalon. Maraming pinag-aaralan ng San Miguel Beer ngayon na posible nilang options. Pero yung pagkuha dito kay Ben Phillips, sa tingin ko yan ang dapat nilang maging priority dahil kinakailangan ng San Miguel na magkaroon ng mas maganda at mas malakas na lineup para sa mga darating pang araw. Dahil kinakailangan ng SMB ngayon na masiguro na hindi sila mapag-iiwanan. Dahil nakita natin itong Hinebra kahit ang lakas ng lineup natalo nitong TNT Tropa. At syempre SMC hindi papayag na mamaiisahan sila ng MVP group. Ang Barangay Hinebra ay interesado na kumuha ng additional big man na magagamit nila para dito sa kanilang playoff push. At ang isa doon sa posible nilang pwedeng ikonsidera dyan ay itong si Brandon Bates, ang center ng Meralco Bolts. Ito kasing si Brandon Bates ay masasabi natin na napakataas ng potential niyan dito sa Meralco. At kung yan ay mapupunta sa Barangay Hinebra, mas gaganda siguro ang frontcourt ng Gene Kings ngayon. Pwedeng i-trade ng Barangay Hinebra itong si Isaac Go dito sa Meralco Bolts kapalit nitong si Brandon Bates. At kapag nakuha nila yan si Bates, dito natin makikita yung Twin Towers talaga ng Hinebra. Itong si Bates at si Aguilar dito sa frontcourt nila at itong si Malonzo at Roy Rosario naman dito sa backcourt. Kaya dito natin masasabi na magiging mas maganda ang kalalagyan ng frontcourt ng Hinebra. Alam natin na okay naman ang laro ni Go, kaya lang ito nga injury prone, kaya mas maganda siguro kung si Brandon Bates ang makuha nila. Alam din natin na si Brandon Bates maganda ang depensa kontra dito sa mga big men sa liga. Maski na dito kay Junmar Fajardo kahit papano, hindi naman nagpapaiwan si Bates sa depensa. Kaya sa tingin ko magiging okay ito para dito sa Magnolia, dito sa Barangay Hinebra kung makuha siya. Kung iyan ay matutuloy, dito natin makikita talaga na itong Barangay Hinebra ay seryoso dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup ngayon. Kapag nakuha nila itong si Brandon Bates, dito natin masasabi na ito na yung pwedeng lineup ng Barangay Hinebra na siyang magbibigay ng lakas para sa kanila. Dahil kung ikaw ang Hinebra, gugustuhin mo talaga na magkaroon ng isang center na maaasahan mo dahil itong si Isaac Go ay medyo injury prone. Kaya sa tingin ko kung makukuha nila itong si Brandon Bates, magiging maganda yan para dito sa kanilang lineup. Ngayon, if ever na matuloy nga yung pagkuha nila dito kay Brandon Bates, babata yung kanilang frontcourt. Pwedeng-pwede na yung isabay nga dito kay Jamie Malonzo kung sakasakali at malaki maitulong yan para dito sa kupunan ni Coach Tim Cone. Nagkaroon ng bad news at good news itong Converge Fiber Xers. Ang good news dyan, tinalo nila yung Blackwater Bossing at syempre nagkaroon sila ng mas magandang tsansa na ma-secure yung isa doon sa top 2 slots dito sa PBA Commissioner's Cup. Kapag nagawa yan ng Converge, ma-assure sila ng twice to beat advantage. Ngayon, ang bad news ay nagkaroon ng injury ito si Justin Arana. Nagkaroon ng hyperextended knee at hindi pa alam kung kailan ito makababalik at kung gaano kaseryoso. Ang hindi maganda kasi ay kinakailangan ng tulong ni Arana para makapatayo at makalakad at nung dinala siya doon sa locker room ay hindi na to nakabalik doon sa game. So unfortunate news yan sa Converge at medyo ang sama ng timing dahil syempre kinakailangan ngayon ng Converge ng mga panalo at habang nalalapit ang playoff, the worst thing na pwedeng mangyari ay ma-injure si Arana. Ang ganda ng nilalaro ni Justin Baltasar, alam natin yan. Pero syempre, iba pa rin kapag meron kang Twin Towers dyan sa loob.
Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Converge maganda kinalalagyan team standings wise, pero syempre ang gusto niyan ay masiguro na itong si Justin Arana ay okay na at makapaglalaro na dito sa susunod nilang game. Dahil yan ang very important para dito sa Converge, lalo na at asahan natin ang magiging mahigpit ang laban pagdating ng playoffs. Ngayon, itong si Justin Arana, kahit na na-injured, of course, oportunidad yan kay Justin Baltasar na ipakita kung ano kaya niyang gawin. At syempre, nandiyan pa naman itong import nila na si Chick Dalio na ang ganda talaga ng mga numero at yung kanilang wingmen. Itong tatlo, itong si Stockton, si Heading at si Shawnee Winston. Talagang sila nagde-deliver ngayon para dito sa Fiber Xers. Kaya masasabi natin na hopefully makarecover agad itong si Justin Arana dahil very important yan para sa kanila. Kaya asahan natin na magkakaroon ng mas magandang development dito at kapag yan ay natuloy, masasabi natin na itong Converge magiging isa na talaga doon sa mga legitimate title contenders dito sa PBA Commissioner's Cup. Pagkatapos ng napakahabang panahon ay mukhang sinabi na ni Jason Brickman na siya isasali dito sa PBA draft. Si Brickman, kung maaalala ninyo, noong 2012 pa nag-a-apply dito sa PBA, pero dahil nagkaroon ng mga problema doon sa passport niya at pagkatapos alam din natin na nagkaroon ng yung PBA bubble at iba pa, nagkaroon din siya ng kontrata sa Taiwan at doon naglaro ng basketball. Natagalan, pero ngayon daw ay sasali na dito sa PBA draft itong si Jason Brickman. Ang problema nga lang syempre ay 33 years old na itong si Brickman. Dati kasi gusto niya sumali sa PBA pero napakahigpit ng rules sa mga field foreigner. Pero ngayon ay willing na raw at open na ang PBA para sa ganitong sitwasyon. Pero ang tanong, meron pa kayang mga teams na magkaka-interest mag-draft dito kay Jason Brickman dahil siya 33 years old na? Sa tingin ko marami pa naman dahil kung i-consider ninyo ngayon, itong si Mikey Williams ay 34 na at itong si Christian Stan Hardinger 35. Pero nakita nyo naman ang dami pa rin mga teams na interesado sa kanila. At walang duda na kung pag-uusapan lang yung kalibre at playmaking, si Jason Brickman ay isa sa pinakamahusay dyan sa international basketball ngayon para itong si Jordan Heading ang laro. Kaya magugulat ako kung walang magkaka-interest dito. Kung sasali itong si Jason Brickman sa susunod na draft, maganda yan para dito sa magiging sitwasyon ng PBA, lalo na alam natin maraming mga teams magkaka-interest dyan. Kaya sa ngayon itong si Brickman, hindi pa maliwanag kung aling team ang preference niya. Pero sa sitwasyon ngayon, nakasisiguro ako na kahit aling team dyan ay sasalihan itong si Jason Brickman, basta masiguro lamang na syempre siya ay makapaglalaro na sa PBA. Kaya yan ang masasabi natin na magiging good decision ito kung sasali na sa wakas itong si Jason Brickman dito sa PBA at magiging maganda ang kalalabasan niyan para sa liga na rin at sa makakakuha sa kanya. Shoutout kay Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Jonel Alagon at si Rino Valles family. Pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., Katsakino Dukusin, pati na rin si Malyari Mascarinas, si Dalmacio de Guzman, at ang iba pa natin na mga regular na mga taga-subaybay.